Mga dapat mong malaman kapag nag-a-apply ka ng trabaho sa cruise ship. Marami ang nangangarap na makapagtrabaho sa cruise ship. Siyempre, sino nga ba naman ang may ayaw dito mga kamarino? Makakapasyal sa iba't ibang bansa, makakapag-ipon at makikilala mo pa ang mga iba't ibang lahi. Pero tandaan natin mga kamarino, hindi lang basta pag-apply at pagsakay. May proseso at requirements na dapat pagdaanan. Kaya sa vlog na ito mga kamarino, ibabahagi ko sa inyo ang mga dapat nyong malaman bago kayo mag-apply sa cruise ship para mas handa ka na at mas malaki ang chance mong matanggap dito. Ano nga ba ang mga dapat mong paghandaan at dapat mong malaman kapag nag-apply ka ng trabaho dito sa cruise ship? Ito number 1 mga kamarino, mga basic requirements. Unang-una, siguraduhin mong kumpleto ka sa requirements katulad ng valid passport at least 2 years mga kamarino. Seaman's book na galing sa marina. TCW certificate tulad ng basic safety training. At syempre yung medical exam, kailangan ay fit to work ka. At syempre visa kung kailangan ng itinerary, madalas C1D visa ang kailangan kapag papunta ng US at Schengen visa naman pag papunta ng Europe ang barko natin. Number 2, application process. Next, ang application process mga kamarino. Dapat dumaan ka lang sa licensed manning agencies para iwas scam. Magsisimula ka sa initial screening, resume at interview. Kung technical or culinary ka, may trade test at sa huli final interview. Kasama ang representative ng cruise line mga kamarino. Ito number 3, tips sa interview sa cruise ship mga kamarino. Sa interview, English ang gamit. Kaya mag-practice ka ng English mga kamarino. Alamin mo ang job description ng ina-applyan mo. Ipakita mo rin na marunong ka sa customer service at marunong makisama. Huwag na huwag kang magsisinungaling tungkol sa credential mo dahil siguradong malalaman din nila ito sa huli mga kamarino. Number 4, kontrata at sweldo. Kapag natanggap ka, ang karaniwang kontrata ay 6 to 10 months mga kamarino. May basic salary ka, plus tips or service charge depende sa department natin. At kung magandang performance mo mga kamarino, pwede kang ma-rehire at ma-promote. Number 5, syempre yung buhay sa barko. Dapat mong malaman ito mga kamarino. Pero tandaan natin, hindi puro gala. Mahirap ang trabaho dito. Madalas 10 to 14 hours a day ang oras ng trabaho dito. Multicultural ang environment mga kamarino. So ibig sabihin, iba't ibang lahi ang mga kasama mo sa trabaho. Limited ang internet at communication. Pero sulit pa rin kasi makakapunta ka sa mga iba't ibang bansa at iba't ibang lugar na pinapangarap ng iba na mapuntahan mga kamarino. At number 6, eto mga dapat mong iwasan. Kailangan mong malaman ito mga kamarino kasi may mga bagay kang dapat iwasan dito. Huwag magpapaloko sa illegal recruiters mga kamarino. Huwag lang umasa sa backer. Mas mabuti kung qualified ka. At huwag maliitin ang medical at trainings at requirements. Importante lahat yan mga kamarino, lalo na yung medical. Kasi pag bumagsak ka sa medical, ibig sabihin hindi tayo makasampa sa barko. At kung kulang ka naman sa requirements, ay hindi ka rin makasampa sa barko mga kamarino. Kaya kung pangarap mong makapagbarko, tandaan mo itong mga tips na ito mga kamarino. Maging handa ka sa proseso, sa requirements, at sa hirap ng trabaho dahil sa dulo sulit ang lahat ng sakripisyo mo. Para sa lahat, ako si Kamarino, isang seafarer at sana nakatulong ang vlog na ito sa journey mo papunta sa cruise ship life mga Kamarino. Don't forget to like, share, and subscribe para sa mga iba't iba pang tips tungkol sa buhay sa barko mga Kamarino. Kita-kits tayo sa susunod na video. Yun lamang, God bless and good luck sa ating lahat mga Kamarino.